Magandang umaga po muli sa inyo lahat, kapatira natin sa Panginoon at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating programa dito po sa Great Shepherd Baptist Church. Ang inyong pong lingkod, Pastor Fergie Marasigan, ay nagsasalita po mula dito sa Bible College classroom po natin ng Piedmont College of Theology, Asia Pacific Research and Graduate School System dito po sa Gapan City na siya nating main campus, and at the same time po na kung saan ang Great Shepherd Baptist Church Auditorium po ay kabilang po sa kanyang gusali. Tayo po ngayon ay nasa ika-9 na linggo na po ng ating community quarantine. At ngayon po ay nailipat na po tayo sa tinatawag na MECQ or yung tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Bago po ako nagsalita ay nagpautos po ako dyan sa ating outpost sa kanto at pinatatanong ko po kung pwede na tayong makapanambahan sa araw ng linggo. Sa kalungkutan po ay hindi pa po maaari. Kaya sa akin po, tayo po ay patuloy na lamang na magpasakop at sumunod po sa pinagtatagubili ng ating pamahalaan nang sa gayon ay wala po tayong maging problema na kaharapin. Ngayong umaga, nais ko pong talakayin sa inyo ang paksa po tungkol sa tamang pagsamba, the right or true worship. At yaman din lamang po na ito yung nagiging katanungan ng maraming mga kapatiran at mananampalataya. Marahil po ang pangamba o worries po ng iba nating mga kapananampalataya o kapanalig sa pananampalataya ay nagkakaroon po sila ng agam-agam o alalahanin. Dahil ika-9 na linggo na nga po na hindi nakapananamba ng sama-sama o pang-publiko ay tinatawag po nating public or corporate worship. Kaya minarapat ko po na sa araw na ito ang ating makita mula po sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung tayo nga ba ay nagkakasala, ito ba ay malaking kakulangan para sa ating mga mananampalataya na hindi makatugon sa pampublikong panambahan o sama-samang pagsamba o yung corporate worship na ginagawa po natin ng mga nakakaraan bago po nagkaroon ng tinatawag na community quarantine. Ayon po dito sa Psalms 119 verse 164, ito po ang pahayag ng mga awit. The psalmist says in 164 of Psalms, 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Ayan. Sa talata pa lang po niyan, mga minamahal, nakikita nyo na po na hindi natin pwedeng ihambing yung kahalagahan, yung tamang kapahulugan ng salitang worship sa Old Testament Scripture sa ginagawa po nating pagsamba ngayon sa Bagong Tipan dito po sa tinatawag na corporate or public worship. Sapagkat we will already fail, bagsak na po agad tayo sapagkat sa normal na panambahan po natin ng mga nakakaraan, most of our churches will have one worship service in the morning and one evening service. That is 2. Sa talata po ito na ating binasa, ilan? 7 times a day. You see? Kaya hindi po natin pwedeng ihambing, mga kapatid, yung panambahan na ginagawa ng ating mga kapatid sa pananampalataya back in the old times sa panambahan ginagawa natin ngayon in the New Testament. Now, according po kay Daniel Webster, ito pong tao ito ay isang outstanding statesman, a lawyer, an orator,
and a great leader in his time. Meron pong nagtanong sa kanya kung ano daw po ang pinakadakilang kaisipan na pumasok sa kanyang isip. At ang naging sagot po ng lalaking ito, that the greatest thought that ever entered into his mind was the thought of his responsibility to God. Yun daw pong kaisipan na maisip niya yung kalagahan ng kanyang responsibilidad sa Diyos. And I can say po that our main responsibilities right now with our Creator, with our great God, Yahweh, is to worship Him. Our main responsibilities is to worship Yahweh. What is worship? Worship is a duty of believers. Ito po ay talagang dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya. But the question is, how do we rightly and truly worship God, no? Yan nga po nagiging question. Dahil po ba naka-quarantine tayo ng almost 9 weeks na? Ibig po ba sabihin yan, in the last 9 weeks, hindi ka nakapag-worship sa Diyos? Just because wala tayong corporate or public worship? Mali na po kagad ang iyong kaisipan, kapatid. Sapagkat doon sa inaunang talata binasa natin, sa Psalms 119, verse 164, ulitin ko, sabi dyan, 7 times a day. Kita mo? Kaya kung iniisip mo na nagigilty ka dahil hindi ka nakapag-worship ng 9 Sundays, no? Times 2, kung morning and evening, that is 18. Eh samantalang sa Old Testament Scripture, sa Psalms, 7 times a day, we need to be worshiping God. You see? Kaya hindi ko natin pwedeng ihambing o hindi ko natin pwedeng sabihin na tayo po ay nagkamali o nagkasala just because hindi po tayo nakapag-worship corporately or publicly in the last 9 weeks. Mali ka, kapatid, kung hindi ka sumamba sa Panginoon. Sa iyong personal na pagsamba, sa iyong pag-iisa, or with your family, just because wala tayong public worship sa church, no? Sapagkat ang pag-worship po kay Yahweh ay gawain, duty ng bawat mananampalataya. It should be a priority. Dapat po pangunahin yan, no? And all through the Bible, we are called to worship Yahweh. So, kaya titingnan natin, ano ba yung true or right worship? In Exodus chapter 20, verses 1 to 6, ito po ang pahayag again sa lumang tipan. And I will read, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse number 3, Thou shalt have no other gods before me. Wala ka daw dapat ibang magiging Diyos o walang ibang maging Yahweh sa buhay mo, kundi siya lamang. Verse number 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So una po na malaman natin ang tamang pagsamba sa Diyos. Ang sabi po sa talatang ito, wala ka daw ibang dapat maging Diyos maliban sa Kanya. Wala daw dapat ibang maging Diyos sa buhay mo maliban kay Yahweh. Kaya kaibigan, kung ikaw maliban kay Yahweh ay meron pang ibang Diyos na tinatawagan, at lalo pa nga po malungkot kung tumatawag ka sa Diyos sa pamagitan ng mga larawang inanyuan o ng mga imahe o ng mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Idolatria po yan. Sabi po sa verse number 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. I don't care, kaibigan, kung gaano ka kasincere sa iyong pagsamba sa Diyos na kinikilala mo. I don't care kung gaano ka kamanang, kamanong,
o lumakad ka man ng paluhod sa iyong simbahan, magtiri ka man ng isang dump truck na kandila, linggo-linggo, pero kung ikaw ay sumasamba kay Yahweh o sa Diyos sa pamagitan ng mga larawang inanyuan, nagkakamali ka po ng pagsamba. Hindi po yan tamang pagsamba kay Yahweh. At lalong higit, hindi po maaari siyang sambahin sa ibang pangalan sapagkat wala pong ibang pangalan maliban sa pangalan niya. Even in the name of the Virgin Mary po, na marami po sa ating mga kababayan, sa ating mga kaanak, mga kapamilya, ay sa Kanya nagdarasal, sa Kanya sumasamba. Kaibigan, ito po ay talagang mali ayon po sa banal na kasulatan. Ito po sa verse number 5, sinabi po, "Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God." Kita nyo? Ipinagbabawal po ni Yahweh ang pagluhod, ang paglilingkod sa kanila, sapagkat wala daw pong ibang Panginoon maliban kay Yahweh, at si Yahweh po ay isang mapanipughuing Diyos. So, He is a jealous God. And sabi po dito, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Kailan kaya mahinto sa henerasyon ng inyong pamilya na ang mga mahal nyo sa buhay ay magsimula pong tumawag, sumamba at manalangin lamang sa isang tunay at dakilang Yahweh. Sa family po namin, nahinto po yan nung kami po magkapatid ni Pastor Jess ay nakakilala sa Panginoon noong 1982. At nagsimula po doon, so nagsunod-sunod na po, nakakilala ang aking kapatid na si RJ, nakakilala po ang aming ina sa pananampalataya hanggang sa biyaya po ng ating dakilang Yahweh at ng ating Panginoong Yeshua ay patuloy po na kapahayagan at pangangaral ng salita ng Diyos ay aming naipapahayag sa aming mga kaanak. Ano po? Sapagkat ang sabi po sa talatang yan, bibisitahin daw po ng Diyos ang ating katampalasanan. Tinawag po ni Yahweh na ang pagsasamba, paglilingkod, pagluhod sa mga larawang inanyuan o sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag po niya itong isang malaking katampalasanan. Katampalasanan po, no? At ang sabi niya, ang inyong katampalasanan ay dadalawin ko sa ikatlo hanggang sa ikaapat na henerasyon sa aling lahi. Kaya sana, kaibigan, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, sana mula rin sa iyong henerasyon ay maputol na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa hindi tunay na Diyos sa inyong pamilya. At mula sa iyo na nakikinig sa akin ngayon, ay masimulan po ang tamang pananampalataya, ang tamang pagsamba sa dakilang Yahweh natin na wala pong iba, kundi itong Diyos na ipinakikilala po sa atin sa lumang tipan na sinabi niya, siya ay siya nga, I am that I am. Verse number 6, "And shewing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments." You see, mahawain po at pahabagin ang ating dakilang Yahweh. Kung ikaw po ay makasumpong ng biyaya niya ng pagliligtas sa pamagitan po ng iyong pakikinig sa salita ng Diyos ngayon, katulad po sa ginagawa mong pakikinig sa akin, na nagmumula po sa salita ng Diyos ang aking mga pagtuturo at pangangaral, ay ikaw ay makasumpong po ng dakilang biyaya ni Yahweh ng pagliligtas. Ang unang utos po na dapat nating masunod sa ating buhay ay sambahin natin si Yahweh at si Yahweh lamang. Yan po ang ating prioridad bilang mga mananampalataya. The first commandment then is to worship God and God alone. That is our priority as believers. No? Bilang mga mananampalataya po, yan ang prioridad sa buhay natin. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo sa akin na hindi ka sumamba kay Yahweh in the last 9 Sundays just because wala kayong public worship.
Bakit? Hindi ka ba pwedeng kumantang mag-isa sa iyong lugar na kinalalagyan? Hindi ka ba maaaring mag-aral at magbulay-bulay sa salita ng Diyos na mag-isa? Yes, I know. There are certain things na hindi natin magagawa. Katulad ng ginagawa natin sa public worship. Katulad po ng pagbibigay ng ating offering. But that can wait, di ba? Pwede naman mag-antayan. Pwede mo namang ipunin yan. At kung kailan tayo makabalik sa regular na panambahan, di dalhin mo ang iyong kaloob sa gawain ng Panginoon as a lump sum offering, di ba? So, there's no excuse po na hindi ka makapanambahan sa Diyos just because na wala tayong corporate public worship sa ngayon. Sabi po sa 2 Kings chapter 17, verse number 36, But the Lord, subalit si Yahweh, ang Panginoon, who brought you out of the land of Egypt with great power and stretched out arm, Him shall ye fear, and Him shall ye worship, and to Him shall ye do sacrifice. You see, again, sa talata pong ito, mga kapatid, mga kaibigan, wala pong ibang ipinasasamba sa atin, kundi ang Panginoon na si Yahweh. Siya lamang daw ang dapat nating katakutan at dapat nating sasambahin. Hindi po si Virgin Mary, hindi po ang mga apostol, hindi po ang mga santo, kundi tanging si Yahweh lamang. Si Yahweh sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Yeshua or si Jesus Christ na tinatawag po natin, but the Hebrew name is Yeshua, at ang Holy Spirit po. That is one God in three persons, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father who is Yahweh, Yeshua who is the Son, and the Holy Spirit na siya pong banal na Espiritu Santo. In Psalms 29 verse number 2, mga kapatid, sabi dito, give unto the Lord. Kanino ibibigay? Kay Yahweh. Give unto the Lord. Di ba? Hindi sinabing give unto Mary or give unto the apostles or give unto the saints. Hindi. Ang sabi po, give unto the Lord. What? The glory due unto His name. Yung kaluwalhatian daw na karapat-dapat sa kanyang pangalan. You see, kaya po natin ine-emphasize dito ang tamang pangalan po ng Diyos who is Yahweh, sapagkat doon natin dapat ibigay ang tamang kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Worship the Lord or worship Yahweh in the beauty of holiness. You see, wala akong ibang ipinasasamba sa atin maliban sa Kanya. In Psalm 66 verse number 4, sabi dito, all the earth shall worship Thee. All the earth shall worship Thee. And shall sing unto Thee. They shall sing to Thy name, Selah. Now, because of this verse, we can give justice po kung bakit yung pag-aawitan, yung pag-awit, pagkanta ng mga special numbers, yung congregational singing ay naging part of our worship is because of this verse. Sabi po dito, sing unto Thee. They shall sing to Thy name. Sila ay aawit sa iyong pangalan. But then again, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakapagpa-public or corporate worship ay hindi na tayo pwedeng umawit para sa Kanya. Hindi ba? Because each and every one of us should have a song para kay Yahweh. Di ba? And that can be a part of our personal worship with Him. Psalms 99 verse number 5, exalt, itaas mo, itanyag mo. Sino? Si Yahweh, ang ating Panginoon. Exalt ye the Lord our God, and worship, sumamba ka at His footstool, for He is holy. Every time po, mga kapatid, na tayo po ay gaganap ng pagsamba kay Yahweh, ito man ay maging public or corporate, kinakailangan po meron talaga tayong pagpapakumbaba.
we should really humble ourselves before God, before Yahweh. No? Kaya part of our worship unto Him ay ang paghingi po ng tawad. Yung pag-confess po ng ating kasalanan sa Kanya. Kailangan po maging malinis ang ating kalooban, ang ating puso every time po na tayo ay lumalapit kay Yahweh sa pagsamba. Sa Matthew chapter 4 verse number 10, ito naman po ang pahayag ni Yeshua. Then said Yeshua unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, or the Lord Yahweh, and Him only shalt thou serve. Ang utos na yan ay galing po sa ating Panginoong Yeshua as a rebuke given to Satan. When Satan was trying to tempt the Lord, no? Doon po sa Matthew chapter 4, sabi niya, lumayas ka sa aking harapan sapagkat wala tayong ibang dapat na sinasamba kundi si Yahweh lamang. Only the Lord thy God. Kaya, kaibigan, kung ikaw ay nakikinig sa akin, sa programa natin, sa mensaheng ito, sana mapukaw ka, mamulat ang iyong mata at isipan, magising ka sa katotohanan na ang tamang pagsamba sa Diyos ay hindi natin pwede itong gawin gaano ka man kataimtim, gaano ka man kasinsero. Hindi natin ito kailanman pwedeng gawin sa pamamagitan ng mga larawang inanyuan o ng mga santo o ng mga Diyos-Diyusan. Hindi rin naman tatanggapin ng Diyos o ni Yahweh ang ating pagsamba kung ito ay ginagawa natin sa pangalan ng ibang mga santo o ng ibang mga pangalan gaya po ni Virgin Mary o ni Maria. Hindi po tatanggapin ito ng Diyos. Bakit? Ang assignment lamang po ni Mary, ipanganak ang ating Savior in the flesh. That's the only mission and duty of Mary. Kaya po siya tinawag na, Blessed art thou among women. Irerespeto po namin si Mary. Mahal po namin si Mary bilang kapatid namin sa pananampalataya sa Panginoon. Pero just like Mary herself, she said, My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Si Mary po mismo ay nagpahayag ng isang talata na ganyan, na sabi po niya, My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Siya mismo po ay hindi pwedeng maging tagapagligtas sapagkat siya mismo ay nagsabing kailangan niya si Yahweh na tagapagligtas. And definitely mga kaibigan, kung bakit kinikilala po namin na Diyos si Kristo o Diyos si Yeshua, sapagkat sinabi po sa aklat ng Timoteo at sa aklat ng Titus at sa marami po pong aklat sa New Testament na ang tinatawag pong tagapagligtas ay hindi basta tao lamang, kundi siya po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Now, dito naman po sa Romans chapter 12, verse number 1, para lalo pa po nating maintindihan ang salitang worship kung ano ba ito. Ang sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto Yahweh, which is your reasonable service. No? Yun daw pong ating paglilingkod. Ito po yung inaantay ni Yahweh sa atin. Sa pamagitan po ng ating haing buhay, ang ating katawan, ay makapaglingkod po tayo kay Yahweh. So, ano ba ang salitang service? Nandun po sa talatang Romans 12:2, no? Which is your reasonable service, ang sabi po. Now, the word service is the Greek word latreia. The Greek word latreia, which means worship. Okay? So, gusto ko maintindihan mo yan na ang salitang worship ay sa Griegong salita latreia na ang meaning paglilingkod. So what is worship? And how do we worship? Kapag narinig po natin ang salitang worship o pagsamba, ano ba ang inilalarawan nito sa ating isipan? Iniisip ba natin na ang paglilingkod ay sa pamamagitan ng mga instrumento, sa pag-aawitan,
ng mga awitin at mga himnaryo, and of course, sa pamagitan ng preaching o pamamahayag ng salita ng Diyos. Now, let me tell you, that those things are an aspect of worship. No? These things, the playing of instruments, the singing of songs and hymns, and the preaching of God's Word during our corporate and public worship, these are all an aspect of worship. Okay? At sana po, yung bawat linggo ng mga nakakaraan, na tayo po ay gumaganap ng corporate public worship, sana nga po in the right sense ay nakapananambahan nga po sana tayo ng talaga, no? So, kung tayo po umaawit ng mga awitin kay Yahweh at tayo po ay natututo, nag-aaral patungkol sa Kanya sa pamamagitan po ng banal na salita ng Diyos, then I think we are worshiping. No? Sa palagay ko naman po, dahil yan po ay isa sa mga aspeto ng pagsamba, ay nakapananambahan po tayo. So makikita po ninyo, isa lamang po yun sa mga kaparaanan ng pag-worship sa Panginoon. In 2 Chronicles chapter number 5 verses 12 to 14, ito po ang sinasabi sa mga kasulatan. Excuse me po, natutuyo yung aking bibig. Sabi po sa verse 12, also the Levites, which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests, sounding with trumpets. And it came even to pass as the trumpeters and singers were as one, to make one sound, to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praise Yahweh, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. That then the house was filled with a cloud, even the house of Yahweh. Pansinin po rin nyo, mga kaibigan, mga kapatid, yung ibang binanggit po ditong kaparaanan ng pagsamba nila sa Old Testament, ginagawa po ng marami nating kapatiran sa panahon natin ngayon. Like the playing of instrumental songs, no? Yung mga instruments po. Kaya mas kumpleto nga po sila, di ba? Kung tutusin, kasi meron silang mga cymbals which is part of the drums, di ba? Yung drum set na ngayon, ayaw yan ng iba. Sabi nila, sa Diablo yan, mali yan, masama. Pero in the Old Testament days, they use cymbals, mga kapatid. And even harps, no? Sabi dyan. Ngayon, wala pa ako nakikita sa mga churches natin na gumagamit yan. Trumpets, meron, mga violins, no? At ibang mga instrumental na pwedeng gamitin. At napansin nyo ba dyan na they are even, sabi dyan, being arrayed in white linen. O, sa panahon natin ngayon, sabihin nyo, mga kulto lang ang gumagawa niya. O, pero kapatid, there's nothing wrong with wearing of those white clothing, di ba? Kung gusto nilang isuot yung mga puti, lahat sila nakaputi. Sabihin mo bang masama yun at mali yun? Kung yun ang gusto nila di ba? The same way, kung meron po tayo nakikita mga choir na mga nakagown at nakabihis na maayos, hindi natin sila pwedeng pintasan. Hindi natin pwedeng sabihin sobrang banal naman ng mga grupong ito. Hindi ganun. No? Sapagkat meron pong justification naman maging sa Old Testament ng pamamaraan ng kanilang pagsamba kay Yahweh sa panahon nila.
Verse 14, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Mga kapatid, yun po ang pinaka-importanting essence sa ating pagsamba, na ang presensya po ng ating dakilang Diyos na si Yahweh ay naroroon. Diba? Kamukha po ng mga taong ito, yung presensya po ni Yahweh ay sumakanila. Because ang sabi, the glory of the Lord had filled the house of God. So I can say, music is an important aspect of worship. Ang pag-aawitan po o mga instrumento ay isang mahalaga at importanteng bahagi ng pagsamba, katulad din po naman sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Dito po sa aklat ni Nehemiah, nung binasa po ng iskriba na si Ezra ang salita ng Diyos sa mga tao, ay naging dahilan po ito, mga kaibigan, ng kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya I can say po na apart from the teaching and preaching of the Holy Word of God, hindi ho magiging kompleto ang ating pagsamba kay Yahweh apart from the preaching and teaching of God's words. Nehemiah 8:6, and Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Marahil sa panambahan natin, may nag-amen, yung iba ayaw. Pero dapat po nag-amen tayo kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos na tayo po ay napagpala o tayo po ay nahamon, o we agree to that what the preacher is saying ay tama at ayos, ayon po salita ng Diyos, then we agree and we say amen, hallelujah, praise the Lord, we lift up our hands. No? Pero bibihira na po ang gumagawa ito na they will worship the Lord with their faces to the ground. Ang iba nga nahihiya ng lumuhod eh. Diba? Dito nga po sa church namin, papagawa po ako ng mga kneeling pads para during time of invitation, yung lumalapit sa altar, they can kneel down before God. Or even without that, no, kung kaya naman ang tumuhod natin, sana lumuhod pa rin tayo sa Panginoon, di ba? Because that's really part of worship. Di lamang po ang pag-awit, di lamang po ang pananalangin, di lamang po ang pakikinig, pangangaral ng salita ng Diyos, at pagkakaloob ang mga bahagi ng pagsamba sa Diyos. But even kneeling down, because the Bible says these people in the Old Testament days, they worship God, they worship Yahweh with their faces to the ground. Ano ba kasi sinisimbolo noon? Yung talagang pagpapakumbaba po sa Diyos. Kaya di ba yung merong lumapit sa Diyos na isang publikano, makasalanan, tax collector, at isang pariseyo. At yung pariseyo po, tinignan niya yung publikano, sabi niya, nagmamalaki siya sa Diyos, sabi niya, O Yahweh, salamat na ako hindi katulad ng publikanong ito na masama, magnanakaw, mamamatay tao. At pagkatapos, nagmalaki po siya kay Yahweh, sinabi niya, he even gave his tithe. No? At sabi po ni Yahweh, na yung taong dinadagukan niya kanyang dibdib at nagsisisi, humihingi ng tawad sa kanya, yung publikano na nagpakumbaba po at humihingi ng tawad sa kanya, he went out more justified before God. Siya po ay mas naging katanggap-tanggap kay Yahweh kaysa doon po sa pariseyong nagyayabang, nagmamataas at nagmamapuri po sa kanyang sarili. Kaya, mga minamahal,
yun po ang ating tamang gagawin na tamang pagsamba kay Yahweh. Kaya po yung pag-aawitan, singing and teaching, no? Yung pag-aawitan at pagtuturo po ng salita ng Diyos are a part of worship. Bahagi po ito ng panambahan. Subalit dapat po nating maintindihan na mayroon pong mas higit sa pag-worship o sa pagsamba doon sa ginagawa natin in the house of the Lord. Sapagkat maliwanag po na itinuturo po ng banal na kasulatan, the scripture makes it plain and clear that worship was never intended to be only for corporate services. Ulitin ko po, singing and teaching are a part of worship, but we must understand that there is much more to worship than what we do at church in public corporate worship every Sunday that we do. So in the last 9 Sundays po, na hindi tayo nakapananambahan publicly and corporately in the house of the Lord na kung saan tayo dapat dumalo. Huwag po tayong masyadong panghinaan ng loob sapagkat the scripture makes it plain and clear that worship was never intended to be only for corporate services. Hindi po lamang doon sa sama-sama nating ginagawang pagsamba tayo nakapananambahan kay Yahweh. Kung ang nilalagay po kayo ng pastor nyo sa guilt trip na dahil hindi kayo nakapananambahan na in the last 9 Sundays, I hope na mas maintindihan po ninyo mga minamahal that to be able to worship God, the true worship and the right worship, hindi ho ito ginagawa lamang in a corporate public worship every Sunday. No? Yung paggamit po natin sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, no? Ay hindi ho ito tama sapagkat ginamit po yan ni Apostol Pablo nung panahon nila dahil ang sinasabi po doon, and so much the more as you see the day approaching. Meron pong event na mangyayari sa panahon nila Apostle Paul sa panahon ng 1st century, sa panahon po in AD 70 na hindi ho pinaniniwalaan ngayon na marami nating mga kapatiran. Pero yun po ang tamang application ng Hebrews 10:25. Na sa panahon po na yun, marami na po nagpapabaya sa kanilang pagtitipon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, wag nawang mangyari sapagkat nalalapit na ang araw. Ano yung nalalapit na araw na yon? Yung nalalapit na po ng araw ng tinatawag na the judgment of the Lord. No? Kaya wag po natin itong gagamitin sa maling konteksto niya. Okay? And that should be where the right and proper hermeneutics should come in. Yung tama pong pag-unawa sa kapahayagan, pagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat po nating tingnan ang time statement ng bawat talata, para kanino ba yung talata, sino ba ang sinasabihan, saan ba nag-a-apply na kapanahunan ang talatang yaon. No? Kaya wag po nating basta ginagamit ang talata na kinukot po natin na hindi ho tama ang application. Again, uulitin ko sa inyo in Psalms 119, verse number 64. Diba? Ang 164. Sabi dyan, 7 times a day, 7 times do I praise thee because of thy righteous judgment. So, kaya yung pinangihinayangan nyo na hindi tayo nakapag-worship publicly or corporately in the last 9 Sundays, times 2, that is only 18. Kaya sabi doon sa Psalms, 7 times a day. Ginawa na ba natin yan corporately? Hindi. Kaya di ba sabi ko nga sa inyo mga naiinip na, pag na-lift na yung quarantine
ban o yung tinatawag na ECQ, GCQ, MECQ, EECQ. Pag na-lift na yan, kaibigan, kung gusto mo, araw-araw, mag-corporate worship kayo. Walang pipigil sa inyo. Walang mamiminta sa inyo. Sapagkat sabi nga ng talata, yung tamang pag-worship, 7 times a day. Tapos yung 9 Sundays, times 2, 18 Sundays, or 18 times, pangihinayahan. Lagi po nating sinasabi sa mga tao natin na huwag tayong maging negatibo. Pero mga kapatid, sa panahon po ito, tayong mga pastor, dapat tayo magpalakas sa mga miyembro natin kung paano sila magiging matibay at malakas na mananampalataya. Sa kabila na tayo po ay hindi nagkakatipon ng sama-sama. No? Hindi ho ninyo makikita kung gaano katibay at katatag ang inyong mga tao kung lagi na lamang ninyo silang binabantayan. Dapat po sa mga ngaral, sa isang lingkod ng Diyos, meron po siyang kapanatagan sa kabila na hindi niya nakakapiling, nakakasama ang kanyang mga kawa in a public worship like what we are doing in the last 9 Sundays po, sapagkat naturuan naman na po natin sila ng mga tama sa mga nakakaraang taon, panahon sa kanilang mga buhay. This will be the time na yan po ay maya-apply nila. Because we can worship God. We can worship God anytime or at any place. Tandaan mo yan, we can really worship God at any time or in any place. Even driving in your car, sitting at your desk, lying in your bed, relax in your recliner, it doesn't matter where. Di ho mahalaga kung saan. The truth is, ang katotohanan po ay, unless we learn to worship God every day, through the week, we are probably not worshiping Him on Sundays. We are just playing church. Again, ulitin ko po, the truth is, unless we learn to worship God every day, throughout the week, araw-araw po, sa loob ng isang linggo, sabi nga ng Psalmist, 7 times a day. You know, just like the prayer, di ba? Anong sabi sa atin sa prayer? We can pray without ceasing. Hindi ibig sabihin Kami po, since yung lockdown dito, every 6 p.m. since March 15. Wala ho kaming patid. We pray. We pray for the President, the leadership, sa mga frontliners, sa mga members, kung sino-sino po, lahat ng mga nakikita namin may sakit na naka-announce po sa Facebook, kahit di namin kilala, naalala namin, minimension po namin ang pangalan nila ng mga pastor na nagkasakit. Yung iba nga po, namatay na, hindi pinagbigyan ni Lord na sagutin ang panalangin namin. May purpose siya, di ba? Pero, just like yung pag-worship, kung inaakala mo na makapag-worship ka lang kay Yahweh dahil nandun ka sa loob ng house of God, kaibigan, mali ang pagkilala mo, mali ang kaalaman mo sa salitang worship, sapagkat you can really worship God at any time or at any place. It doesn't matter where. Ang mahalaga po, you are in the right spirit of worshiping God. And we can worship God in spirit and in truth. Diba? Masasamba po natin siya sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Worship means honor paid to a superior being. It means to give honor, homage, respect, adoration, praise, and glory to Yahweh. The Hebrew word for worship is a powerful one. It describes the physical act of actually prostrating yourself on the floor before a sovereign, someone who has complete control over you. Prostrate means lying stretched out in the ground with one's face downward. Gaya po na sinabi ko sa inyo kanina. Diba sa Old Testament time when they worship God,
They even lie down on the floor with their faces to the ground. You see, the English word worship is derived from the Anglo-Saxon word sipe, word and ship, meaning one word of reverence and honor. Submission and obedience, ito po yung mga characteristic ng true worship. True worship is living in obedience to the revealed will of God and the Bible, and the living with a submissive attitude toward His providence. Worship is aligning ourselves with God's will, both written and providential. No? Yun daw pong kalooban natin, nakalinya po doon sa will at sa providence sa Panginoon. Worship is a consuming desire to give to God. Yun daw pong ating kalooban at ating pong ninanasa na makapagbigay kay Yahweh, makapaghandog kay Yahweh. Worship proceeds from the heart. Ito po ay nanggagaling sa puso ng mananamba. Kaya po na sinabi sa Matthew 15, 8-9, "These people draweth nigh unto me." Lumalapit ang mga tao ito sa akin. With their mouth sing praises, they utter verses and scripture from the Word of God, honoreth me with their lips. Pero ano sabi? Their heart is far from me. Malayo naman ang puso nila sa akin. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yan ang mahirap kapag ikaw ay nananambahan sa Diyos o kay Yahweh, pero imbis sa salita ng Diyos ang iyong ipinatutupad sa buhay mo, sa sarili mo, mas ipinatutupad mo yung palatuntunon o alituntunin ng iyong leader. Tandaan mo kapag yung sinasabi ng leader mo ay medyo lumilihis na, tumataliwas na sa sinasabi ng salita ng Diyos, mas pakinggan mo na ang salita ng Diyos kaysa sinasabi ng leader mo na hindi na umaayon sa salita ng Diyos. And there is the tendency na isang leader po ay magkaroon ng pride sa sarili niya na mapasunod ang mga miyembro apart from the real teaching ng God's Word. No? Kaya kinakailangan po mas sumunod tayo. Alam natin ang alituntunin ng salita ng Diyos para yung ginagawa nating pagsunod ay maging tama at nasa ayos po. They were attempting to worship, but their worship was in vain because it was not coming from their heart. It was all outward ceremony. Nag-aalala ka ba dahil hindi kayo nakapag-public worship? Now, that is just a public testimony. But you should be really doing your personal worship kay Yahweh in the last 9 Sundays po na tayo po ay naka-lockdown. Dapat po, ginagawa mo yung tamang pagsamba kay Yahweh kahit naka-lockdown tayo. Worship is a redeemed heart occupied with God, expressing itself in adoration and thanksgiving. That is worship. Kapag ikaw po ay merong pag-adore, no, sa ating Yahweh, adoration at pagpapasalamat, yan po ay pagsamba. How does worship express itself? It can be through the following: praises, prayer, singing, Bible study, witnessing, giving or meeting someone's needs. Kamukha ng mga ginagawa ng iba na ginagawa po natin na namibigay po tayo ng tulong o mga relief sa mga nangangailangan. Wala po tayo sa simbahan nun, but actually you are worshiping God by doing so. Sapagkat hindi lamang po ang pagpupuri, hindi lamang po ang pagdarasal, hindi lamang ang pag-aawitan, hindi lamang ang pagba-Bible study o paumahay ng salita ng Diyos o pagkakaloob, pero yung abutin mo ang pangangailangan ng iba, all these are worship if done from a heart of love. Everything we do is to be worship. No? Lahat po ng ginagawa natin, ito po dapat ay sa pamamagitan ng paglilingkod.
Worship is not a spiritual warm fuzzy on Sunday morning or Sunday evening. Ulitin ko, worship is not a spiritual warm fuzzy on Sunday morning or Sunday evening. It is God's people, the Christians, actively responding to Yahweh. The foundation of all true worship is obedience and submission. In Genesis chapter 22, verse number 5, and Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Nakita mo to si Abraham, kasama ng kanyang anak na si Isaac, no? Pupunta doon sa taluktok ng bundok, iniwan yung kanyang mga alalay, hindi niya nga isinama eh. Di ba? Pero how come na only him and Isaac will be worshiping God? Kasi ang pag-worship niya po, hindi yung corporate lamang na sama-sama na karamihan. Sabi po dito, did Abraham worship? Ha? Nag-worship ba si Abraham sa ginawa niya ngayon? Yes, he did. How did he worship? God told him to offer up his only son. Sinabi ni Yahweh sa kanya, ialay mo, ihandog mo sa akin ang iyong anak. At sa kanya po pagsunod, he responded well, and with an obedient heart, he bowed to the divine will of Yahweh. And my friends, this is worship. Nag-worship po si Abraham by doing that. Sabi po sa Psalm 66, 1-4, to the chief musician, a song or psalm, make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through thy greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Again, nakita po natin that singing is part of true worship or right worship, no? At the bottom line of worship is how you live. Now, it can only be part of worship. Hindi ibig sabihin lahat na time na mag-worship ka, may singing. Bakit? Nakita ba natin kumanta si Abraham or si Isaac? Pero sabi, they worship God. Amen? So, hindi ho laging may singing ang pag-worship. Mas maganda kung may singing. Pwede natin sabihin, mas kumpleto. Pero hindi ho nangangahulugan na umawi tayo, nagkaroon na ng worship. Hindi, no? The bottom line of worship is how you and I live. Paano ba tayo namumuhay? The bottom line of worship is how you live. You cannot come here and worship on Sunday if you have been living in sin all week. Sayang yung pagsamba natin, di ba? Kung buong linggo naman, namumuhay tayo sa kasalanan. Public worship is either enhanced or hindered by our private worship. If you come to a corporate worship service and find it impossible to center your thoughts on God, chances are great that you have not spent much time alone with the Lord through the week. Best example of true worshiper, mga kaibigan, si Job. Diba? Si Job po na isang lalaki ng Diyos at meron pong tatlong great men of God na binanggit sa Old Testament. Ito po ay si Noah and even si Daniel. He is mentioned also in the New Testament by James. Ito pong si Job, who refers to Job's patience and steadfast endurance. He was a contemporary of Abraham. Most likely so, this book goes back to the very beginning of biblical history. No? Isa po sa pinakamatandang aklat, di ba? Ang book of Job. Sabi po sa Job chapter 1 verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil.
Can you imagine the kind of character na meron si Job? One who feared God and eschewed evil. Sabi po sa Job 1:16, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the ship and the servants, and consumed them. And I am escaped alone to tell thee. Verse 17, while he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out of 3 bands and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword. I am escaped alone to tell thee. Verse 18 to 19 of the same book. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I am escaped alone to tell thee. Then Job, verse 20, arose and rent his mantle, shaved his head, and fell down upon the ground. And what? Worship. Ako, napakagandang excuse na yan sa mga maraming Kristiyano ngayon, di ba? Pambihira. Yung sumakit nga lang yung dulo ng kuko mo. Pag kinumusta ka ng pastor mo, bakit wala ka doon Sunday? Eh, masakit po yung dulo ng kuko mo eh. Pambihira ka, samantalang kapatid. Tingnan mo naman doon si Job, kung ano ang mga nangyari sa kanyang kabuhayan. Ano nangyari sa kanyang mga anak. Ano, kulang na nga lang, mamatay na silang lahat eh. Pero itinira ng Diyos siya at siyang kanyang asawa. Ano po ang ginawa ni Job? Matapos niyang masaksihan, marinig ang mga balitang ito. He fell down upon the ground and worshiped. Nagpatira pa po itong si Job sa lupa at sumamba. Oh, hindi na kinakailangan pumunta siya dun sa church building niya para lamang siya makapanambahan kay Yahweh. Now, mga kapatid, kaibigan, nililinaw ko po sa inyo, hindi ho ako against doon sa public corporate worship sa ating mga simbahan. Pero wag mo namang isipin na just because na hindi natin ito nagagawa in the last 9 weeks, ay nagkakasala na tayo sa Diyos. Hindi. Sapagkat sa iyong personal na pag-iisa, just like this man, Job, why don't you lie down face to the ground and worship God? Baka mas katanggap-tanggap pa yan sa Yahweh. Verse 21, and said, naked came I of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, Yahweh gave, and Yahweh hath taken away. Blessed be the name of Yahweh. You see, mga kaibigan, naroroon po ang tamang attitude ng pagsamba. Job responds to this great tragedy with an expressing of adoration and thanksgiving. Sa imbis po na si Job ay mag-complain sa kanyang mga losses, Job recognized Yahweh's sovereign right to do with him as he will. Sabi po ni Job, kung ako'y binigyan niya ng mga bagay na ito, karapatan din naman niya na ito ay kuhanin niya sa akin. And Job, all he can say is that, thank you for having had them as long as I did. Yan po ay acceptance of the divine will of Yahweh. And said, let it be so, your will be done, blessed be the name of Yahweh. When our comforts are removed from us, we must thank Yahweh that we ever had them and had them so much longer than we deserve. Job adores God or adores Yahweh even in taking away and gives him honor by a willing submission. Psalms 95 verses 1 to 7, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms.
For the Lord is a great Yahweh, and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth, the strength of the hills is His also. Verse 5, the sea is His, Kanya raw ang karagatan, and He made it, and His hands formed the dry land. Siya rin ang may gawa ng lupain. O come, let us worship, and bow down, let us kneel before Yahweh, our Maker. For He is our Yahweh, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. Acts 16:22-24, and the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and make their feet fast in the stocks. No doubts, no questions, no complaints. They worship God. They knew that God was sovereign. Even in their suffering, they trusted God would work this out for good. Their attitude of worship and adoration is demonstrated in their actions. No? Kahit po sa kulungan, pwede tayong sumamba sa Panginoon, you see? Di ba? Kahit saan lugar. It is not the place, it is not when or where. It is the attitude was in your heart. Acts 16:25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. That's a good testimony, di ba? Nag-awitan po sila, nanalangin sila, kahit nasa loob na sila ng kulungan. And some of us unable to worship God because we're still unable to accept some of the circumstances God has brought into your life. Just because naka-lockdown ka, just because meron community quarantine, sasabihin mo sa akin, hindi ka nakapag-worship sa Diyos. Aba kaibigan, mali ang pagkakaalam mo, mali ang pagkakaunawa mo ng worship. No? And maybe it made you bitter and you cannot worship, and until you get to the point of acceptance, you're never going to be able to worship God the true and the right way. Our prayer should be this way. God or Yahweh, you control all my circumstances, and you are wise and loving. You know what is best for me, and in the needs of my pain, I worship you. Sa gitna po ng lahat ng hirap, sakit, trouble, circumstances na hindi mo gusto, you should be able to worship God still. God created us to worship Him. It is our responsibility. Not just because sarado ang church or hindi Sunday, hindi ka na makapag-worship. We were designed for worship. It is the most worthwhile endeavor of life. Worship is our eternal job description. If you have trouble worshiping Him, you need to get to know Him better. He is worthy of your and my worship. I hope, kaibigan, na ang ating pinaksa sa araw na ito ay nakatulong sa iyo. And again, this will be the 9th Sunday na hindi tayo nakapag-public corporate worship sa ating mga churches. But I hope na hindi dahil doon, hindi ka na nagwo-worship sa Diyos o kay Yahweh. Pagpalain ka nawa ni Lord, sana sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral, hindi ka lamang nakatanggap ng pagpapala, kundi natulungan pa kita upang sambahin mo si Yahweh sa totoo at sa tamang paraan. Again, God bless you. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ferdy Marasigan. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. May Yahweh bless you. In the name of our Lord and Savior, Yeshua Christ.